Magandang hapon po sa ating lahat at naritong ulat hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Perpena. Bas Base nga sa ating latest satellite image, huli ngang namataan si Bagyong Verbena dito sa may coastal waters ng Bayabas, Surigao del Sur. At sa ngayon, may taglay ito na lakas ng hangin maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa ng maabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy nga ito ngayong kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at nagdudulot na nga ito ngayon ng mga malalakas na mga pag-ulan at mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na nga dito sa may Caraga at Eastern Visayas. Samantalang yung Northeast monsoon naman ang siyang nakakaapekto dito sa may Northern and Central Luzon at yung shear line o yung sabon-lubungan nga ng hangin ay nakakaapekto naman sa may silang bahagi ng Luzon. Base nga sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan natin na sa mga susunod nga na oras ngayon ay maaari na maglandfall itong si Bagyong Verbena dito sa may bahagi ng Caraga Region. Pagkatapos niyan ay tatahak ito pa hilagang kanluran at maaari nga yang dumaan directly dito sa may parte ng Bohol at maging dito sa may northern or dito sa may central to southern parts ng Cebu, dito rin sa bahagi ng Negros Island Region at southern parts ng Panay Island bago tuluyang makarating ng Sulusi at inaasahan na bago ito muling dumaan sa may northern o kalupaan ng northern parts ng Palawan ay mas lalakas pa ito at maaring umabot ng tropical storm category bago tuluyang makarating dito sa may West Philippine Sea at makakarating nga yan dyan ng Miyerkules ng umaga. Inaasahan nga, pagkarating sa West Philippine Sea ay yung pagtahak nito ay mas pakanluran na nga hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Huwebes ng umaga. Sa nakikita din natin ay yung area nga o yung radius na abot ng malalakas na hangin nito ay umaabot ng 200 kilometers. So, may mga areas outside wind signal na maaari pa rin makaranas ng mga malalakas na mga pagbugso ng hangin. And kung i-consider natin yung area of probability, andun pa rin nga yung chance na maaaring slightly bumaba or tumaas ito sa original track nito. Kaya patuloy po tayong umantabay sa mga updates na magmumula dito sa Pag-asa hinggil nga sa mga maaaring pagbabago ng pag-track nga nitong si Bagyong Verbena. At patuloy din po mag-iingat yung ating mga kababayan, especially kung nakakapaloob po yung area ninyo o yung lugar ninyo dito sa area of probability dahil andyan po yung tsansa na maaaring direktang tumama yung mata ng bagyo dito nga sa inyong mga lokalidad. And as mentioned, nakikitaan po natin na paglandfall na nga nitong ngayong hapon or mamayang gabi nitong si Bagyong Berbena sa may Caraga at tatahakin nga po nito ang kapuluan ng Visayas at Palawan area starting today hanggang bukas at makikita na po natin siya sa West Philippine Sea ng Miyerkules ng umaga. Base naman sa nakita nating senaryo ay patuloy na nakataas ang ating wind signal number 1 sa may Luzon kasama ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan including Calamian, Cuyo and Cagayan Silio Islands at kasama din dyan ang mainland Masbate. Sa Visayas, kasama ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte under wind signal number 1. At sa may area naman ng Mindanao, kasama under wind signal number 1 ang Dinagat Islands, Surigao yung mga pugso din ng hangin nitong si Bagyong Perbena. So, malaking bahagi yan ng Luzon,
pati yung ibang areas na wala sa wind signal dito sa Visayas at yung mga areas na wala rin sa wind signal dito sa may Caraga at Northern Mindanao, maging dito nga sa may parte ng Zamboanga Peninsula ay maaaring abutin pa ng malalakas na mga pagbugso ng hangin ngayong araw. At hanggang dito pa rin sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. At pagsapit naman ng Miyerkules na kung saan itong si Bagyong nandito na nga sa may West Philippine Sea at papalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility, aabutin pa rin nga ng malalakas na mga pagbugso ng hangin ang Western Visayas, Northern Samar, maging ang Luzon, epekto naman ng Northeast Monsoon. Kaya sa susunod na 3 araw po ay mag-ingat yung ating mga kababayan sa peligurong dala ng malalakas na paghangin, hindi lamang yung mga areas under wind signal. Kung titingnan naman po natin yung mga heavy rainfall warnings na nakataas sa ating Pag-asa Regional Services Division, ay nakapost po to sa may panahon.gov.ph at maaari po nating bisitahin. So for now, nakataas na yung pinakamataas na heavy rainfall warning dito sa may Eastern Visayas, and meron na rin po nakataas na orange heavy rainfall warning dito sa may area ng Caraga, Central Visayas, and kasama din dyan yung dito sa may area ng Panay Island, at yellow heavy rainfall warning naman sa iba pang bahagi ng Caraga, Northern Mindanao at dito sa may Negros region. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga areas na yan sa patuloy ng mga pag-ulan na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Base naman po sa ating weather advisory na kung saan at titingnan po natin yung mga dami ng mga pag-ulan ngayon hanggang bukas ng hapon, malaking bahagi nga po ng Visayas o buong bahagi ng Visayas ang makararanas ng mga significant na mga pag-ulan na kung saan maaaring umabot ng more than 50 millimeters. Dahil din po sa epekto nitong shear line at ng northeast monsoon, makararanas nga din ng mga malalakas na mga pag-ulan ang silangang bahagi ng Luzon, kasama nga dyan ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, maging ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at pinakamalalakas na sa area ng Luzon dito sa may katimugang bahagi ng katimugang bahagi ng Bicol Region, sa may area ng Albay at Sorsogon. Kaya patuloy pong mag-iingat din yung ating mga kababayan dahil hanggang bukas malalakas pa rin po ng mga pag-ulan ang aasahan sa malaking bahagi ng Visayas, silangang bahagi ng Luzon, maging sa area ng Mimaropa, hanggang dito nga yan sa may northern and uh, eastern parts ng Mindanao. Pagsapit naman po ng bukas ng hapon hanggang sa Miyerkules ng hapon na kung saan si Bagyong Verbena nga ay nandito na nga sa may parte ng Kabisayaan o sa may bandang gitna ng kapuluan ng Kabisayaan. Asahan pa rin na patuloy pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan at mag-shift na kayo malalakas na pag-ulan dito sa Visayas, sa may western part ng Visayas, maging dito sa may Negros Island region, pinakamatataas na nga dyan, dito sa may Panay Island kasama ang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, maging dito sa may Negros Occidental na kung saan umaabot yan ng 100 to 200 millimeters. At dahil nga sa patuloy na paglakas ng shear line ay tumataas din or tataas din yung mga pag-ulan na asahan dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, maging dito nga sa may parte ng Batangas at Oriental Mindoro kung saan maaari ding umabot ng 100 to 200 millimeters. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dahil hanggang Miyerkules ng hapon, malalakas pa rin po ng mga pag-ulan ng asahan sa malaking bahagi ng Visayas, maging dito nga sa mga malaking bahagi ng Luzon at pabawas na rin po starting tomorrow noon yung mga paulan dito sa may bahagi nga ng Mindanao. Pagsapit naman ng Miyerkules ng hapon hanggang Thursday ng hapon, by this time around, itong si Bagyong Verbena ay nandito na nga sa ating West Philippine Sea, kaya naman yung mga paulan ay nandito na nga lamang sa may Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, dahil patuloy pa rin nga ang epekto ng shear line,
Makararanas pa rin ng mga malalakas na mga paulan dito sa may Cagayan, kung saan maaaring umabot ng 100 to 200 millimeters, samantalang sa may Apayao, Kalinga, Isabela at Aurora maaaring umabot ng 50 to 100 millimeters mga paulan. Kaya yung ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Visayas, silangang bahagi ng Luzon, maging sa northern at northeastern part nga ng Mindanao, maghanda po tayo sa mga pag-ulan sa mga susunod na 3 araw. In terms naman ng ating gale warning, nakataas pa rin nga ang ating gale warning dito sa may northern seaboards ng Northern Luzon, particularly dito sa area ng Batanes at yung mga pagtaas po ng alon maaaring umabot hanggang 4.5 meters kaya inaabisuhan natin, especially yung maliliit na sakyang pandagat na ipagpaliban po muna yung paglalayag dahil napakadelikado ng pagtaas ng mga pag-alon. And sa ibang seaboards ng Luzon, although wala po tayong nakataas na gale warning, asahan ng mga katamtaman hanggang sa mga tataas na mga pag-alon. Kaya inaabisuhan po natin yung mga sasakyang pandagat na tatahak o dadaan sa seaboards nito ay mag-ingat po sa paglalayag. At kung gusto niyo pong malaman yung assessment sa area ninyo, kung kayo ba ay flood prone or landslide prone sa inyong lugar, ay maaari niyo pong bisitahin yung ating website sa hazardhunter.gris.gov.ph para malaman po ninyo kung ano yung risk assessment sa inyong lugar. Para kung sakaling may mga pinapalabas po tayo na warnings, kung sinabi po natin na yung mga areas under very high to high susceptibility ay maaari na agad makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, ay at least magkaka-idea po kayo kung ano yung mga aksyon na dapat ninyong gawin. At makikita din po dyan yung mga possible track nitong bagyo nga na binabantayan natin sa ngayon at malalaman po ninyo kung may chances ba na mas lumapit sa area nito or area ninyo itong tinatahak nga ng bagyong si Verbena. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po natin na update ay mamayang alas 5 ng hapon. Ito po si Charmaine Varilla at magandang hapon po uli sa ating lahat.